Kinabukasan, maagang naging abala ang halos lahat ng tao sa bayan ng San Agustin. Nagpatawag ng maraming volunteer ang pamahalaang lokal para sa paglilinis ng buong bahagi ng sentro kung saan naganap ang matinding labanan, at inaalam pa kung sino ang dalawang taong namataan na unang nakitang lumaban doon sa dayo na nagpakalat ng usok sa gitna ng plaza. Maging iyong kasunod na dalawang lalaki na dumating na siyang tumapo sa lalaking druid ay wala pa ring pagkakakilanlan. Nagkakagulo naman ang napakaraming tao na naghahanap sa kanilang mga kaanak na nagpunta sa Plaza Bazaar. Pahirapan sila sa pagkilala sa kanilang mga kaanak. Ang iba ay sa pamamagitan na lang ng damit na suot. Wala rin namang madadalang bangkay dahil sa buong magdamag na nababad ang mga patay na katawan sa usok na may lason ay halos malapot na sabaw na lang ang natira sa katawan. Ultimo ang mga buto ay kasama sa mga nalusaw. Napailing-iling na lang si Detective Jimenez sa nakitang aftermath. Pasalamat na lang siya dahil may mga dumating na tulong. Kahit papaano ay hindi nalipol ang buong bayan. Dahil sa kasamang namatay ang Chief of Police na si John Eric Gonzales, kaya si Detective Jimenez na lang ang natitirang highest ranking officer sa kanilang presinto. Abala sa pagmamando sa mga natirang tauhan ng presinto si Detective Jimenez nang makarinig siya ng pagring ng cellphone. Nagpalingalingay siya sa paligid pero wala naman siyang ibang makitang tao na maaaring pinagmumulan noon, hanggang sa maalala niya na inilagay niya pala ang kanyang cellphone sa sling bag. Agad niya yung dinampot at sinagot. "Hello, sino ito?" "Detective Rostom Jimenez." "Ito nga." "This is PO1, Leila Jean Maniago from Campo Crame. Gusto kang makausap ni Deputy Director General Nestor Bauyon." "Okay po, ma'am." "For a moment ha, I will transfer you to his line." "Hello, Detective Rostom Jimenez. Si General Nestor Bauyon ito. Tama ba ako nang nabasa sa initial report? Nakasama sa mga casualties ang hepe ng istasyon nyo dyan na si Police Chief Captain Gonzales?" Yes sir." "Kung ganon, ikaw ang ipapalit ko sa kanya bilang bagong Police Chief Captain ng San Agustin." "Congratulations, Detective, or rather, Police Chief Captain Rostom Jimenez. May ipapadala ako sa iyo dyan na magiging katulong mo sa pagreposisyon ng istasyon. Alam kong marami ang nabawas ng mga pulis natin dyan. Abangan mo na lang si Police Lieutenant Rolando Escala. Siya ang tutulong sa iyo sa pagbuo ng mga bagong puwersa ng kapulisan natin riyan." "Thank you so much, sir." "Wala iyon. Hindi madali ang kakaharapin nyo riyan. Nabasa ko ang history ng San Agustin. Napakadalas niyang punteriyahin ng mga sindikato at masasamang loob dahil sa strategic location. Kaya kung ako sa iyo, sa tulong ni Lieutenant Rolando Escala, paigtingin nyo ang seguridad ng bayan na iyan. I-coordinate nyo lang sa akin kung kailangan nyo ng mas maraming police force. At ipa-priority ko kayong padalhan ng additional fighting force dyan for security. May balita ka ba sa totoong nangyari kagabi?" "Yes sir, pero hindi po siya pwedeng maging on the record. Kasi may kinalaman po sa kababalagan ito sir. Maging sa initial result ng forensic, hindi nila matukoy kung anong uri ng chemical gas ang ginamit. Kasi kayang pumatay at maglusaw ng tao. Pero hindi affected ang mga hayop at mga halaman. Halos pareho lang naman ng life characteristic ang mga hayop sa tao. May laman at dugo at humihinga ng oxygen. Pero hindi sila affected. Ano sir, may suggestion po ba kayo rito?" "Sa ngayon, Jimenez, ay wala pa. Yung mga taong dumating na tumalo sa lalaking may gawa ng mass killing dyan, kilala mo ang mga iyon?" "No sir, pero kakilala sila ng isang retired Marine Corps agent. Siya ang tumawag sa mga iyon.
dahil expertise daw ng mga iyon ang ganitong kaso. Kung nabalitaan niyo po sir sa telebisyon, ang mga taong iyon ang madalas rumiresponde kapag may gulo na likha ng kababalaghan. Pero ayaw nilang magpakilala. Ayaw nilang magpa-under sa mandato ng law enforcement dahil iba raw ang kanilang mga priorities. Sa bagay, may punto sila riyan. Hindi rin naman sila pwedeng i-under na lang basta-basta sa ating hanay kung wala silang proper training sa SOP ng sandatahang lakas. Kaya huwag rin tayong umasa sa kanila. Gawin natin kung anong ating magagawa. Pero maintain contact sa kanila ha. Magagamit natin sila sa mga mahigpit na sitwasyon kagaya na lang ng nangyari dyan kagabi. Opo sir. Oh, sige na Captain Jimenez. Simulan mo na ang iyong pamumuno riyan. Copy that sir. Sagot naman ni Jimenez at binabaan na siya ng telepono ng kausap. Agad niyang ipinalipat ang mga naiwang damit ng mga nalusaw na katawan sa isang covered court para doon na lang i-identify ng mga kaanak. Mas lalo lang nakakadagdag sa kalungkutang nararamdaman ng lahat kapag nakikita ang nagkalat na mga damit na may mga natunaw na laman. Nakipag-coordinate na rin siya sa DPWH para mag-assist sa mga nasirang bagay at mga konkret na upuan sa paligid ng plaza. Samantala, sa bahagi naman nila Rafael, halos mag-aalas 10 na noong sila ay magising. Naabutan niya si Micaela na nagkakape sa lamesa. Ang magninong, gising na? Tanong ni Rafael sa dalaga. Oo, kagigising lang din. Nasa labas nakatambay na may dalang kape. Bakit? Pauuwiin ko na muna sila sa San Jose. Tayo naman ay babalik rin muna sa Santa Barbara. Kailangan makapaghanda rin tayo. Magpupuslit tayo ng mga kakailanganin nating armas para sa pagsugod sa Benectican City. Ang sabi ni Lino, magsasarili na lang tayo ng lakad. Hindi tayo sasabay sa Special Task Force ng gobyerno. Pero hihintayin muna natin ang magiging resulta ng next batch na susugod roon. Kaya kailangan na rin natin maghanda in advance. Baka kasi sumama sa Special Task Force sina Richard at Venus. Mapapahamak lang sila roon. Okay, sige. Oh, ito ang kape mo. Dalhin mo na para doon ka na magkape sa labas habang kausap mo ang dalawa. Okay, salamat. Sagot naman ni Rafael at lumabas ng bahay. Kuya Rafael, good morning po. Bati ni Rigor. Uy, magandang umaga rin Rigor. Sa'yo rin Mang Magno. Nagsalita naman si Mang Magno. Anong balak natin ngayon Rafael? Maglaylo muna tayo Mang Magno. Umuwi na muna kayo ng San Jose at mag-relax. Kami naman ay makikibalita rin muna sa Santa Barbara. Balak kasi ni Lino na sumugod sa Benectican City ng kami-kami lang. Hindi sasabay sa puwersa ng gobyerno para hindi sila magbida-bidahan sa lakad. Sabi naman ni Mang Magno, kailan kayo uuwi ng Santa Barbara? Mamayang pagkatapos magtanghalian. Di sige pala, sabay-sabay na tayo umalis. Lalabas muna kami ni Rigor. Huwag na tayo magluto ng ulam. Bibili na lang kami ng lutong ulam sa karinderya sa unahan. Pag-alas 11 na rin naman. Magtanghalian na tayo ng maaga para makaalis na rin agad. Wika pa ni Mang Magno at lumabas na ang magninong para bumili ng ulam. Agad na ring nagsaing si Micaela dahil narinig niya naman ang pinag-usapan ng tatlo. Matapos makapagtanghalian at makapagpahinga kaunti, ay kanya-kanyang alis na nga sina Rafael at ang magninong. Habang nasa biyahe ay nagsalita si Micaela. Grabe din ang kakayahan ng magninong na iyon no. Mabuti na lang talaga at nakilala natin sila. Malaki ang maitutulong nila sa pagpuksa sa mga kababalaghan na patuloy ang paghasik ng lagim sa lalawigang ito. Oo, tama ka Micaela. Pero kung hindi natin sila itinakas kaagad, napahamak na rin sila doon sa druid. Ibang level yun eh. Malalino level ang kaalaman noon.
Kaya nga, dapat talaga. Nakaalala rin tayo palagi sa kanila kapag lumalaban sila. Dahil tayo ang exit plan nila kapag hindi nila kinaya. Sana matapos na rin ni Lino ang mga problema niya sa iba't ibang mga bayan para makapunta na tayo sa Vinictican City. Maging ako man ay nakakaramdam ng pag-aalala para sa pamilya niya kung ano na ang nangyayari sa kanila sa kamay ng mga kalaban. Baka naman isa-isa na silang pinapakain sa mga zombies. Huwag kang magsalita ng ganyan, Micaela. Hindi naman siguro bobo ang mga taga Black Triangle na basta na lang ipapakain sa mga zombies ang pamilya ni Lino. Alam nilang bawat isa sa mga iyon ay sobrang mahalaga kay Lino. Magagawa nilang pasunurin si Lino kapag ginamit nila sa tama ang kanilang mga hawak na bihag. Oo, Rafael, tama ka. At iyon pa ang isang delikadong sitwasyon. Baka isuko na lang ni Lino bigla ang sarili niya kapalit ng kanyang pamilya. Paano na ang kapakanan ng mga tao? Wala nang magiging tagapagtanggol. Oo nga, at narito naman tayo at iba pang mga kasangga ni Lino. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo tatagal nang wala si Lino? Alam mo, Micaela, tigilan mo na muna ang pag-iisip ng mga negatibong bagay. Ini-stress mo lang ang sarili mo eh. Magpahinga ka na lang muna. Gigisingin na lang kita kapag nasa Santa Barbara na tayo. Ano, tutuloy ka ba sa headquarters? O sa unit ko muna ikaw makikituluyan? Malamang, sa unit mo. Gusto ko magpahinga eh. Sus, ang sabihin mo, gusto mo lang magbabad sa jacuzzi ko at matulog sa malambot na kama. Kaya ayaw mong tumuloy muna sa headquarters. Hindi kaya yun. Ayoko muna magpakita roon. Dahil baka isama ako sa mga ipapadala sa Vinictican City. Tapos ang mga mamumuno ay mga taga Maynila na mga general na walang kaalam-alam sa mga kababalaghan at naniniwalang lahat ng problema ay nalulutas sa baril at maraming bala. Sa bagay, may punto ka dyan. Hindi malayong isama ka nga roon kapag nakita ka nila. Pagsang-ayon naman ni Rafael. Samantala sa bahagi naman ni Lino, nagising sina Lino at Rosalia noong makaamoy ng mabangong gisadong corned beef. Mahal, nagugutom ako sa amoy. Mahinang bulong pa ni Rosalia. Sabi naman ni Lino, lintik ito si Baymancio. Nakalimutan ba niya na nagtatago tayo rito? Tapos nagluto pa ng mabangong ulam. Tara na nga, lumabas na tayo. Baka maisipan pang magpatugtog kapag na-board ang mga iyon. Uwi ka pa ni Lino at lumabas na sila ni Rosalia ng kwarto. Naabutan nilang kumakain ng almusal sina Kulas, Mancio at Tingting. Wow, feeling nasa bakasyon na. Bati pa ni Lino. Sabi naman ni Mancio, ang daming pagkain by Lino eh. Kaya samantalahin na natin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako masyadong natulog. Nagmanman ako sa itaas buong magdamag. Alam ko na ang posisyon ng mga kalaban. Nakikita mo yung gusali sa may tapat? Isang kanto ang layo sa pinagparadahan ng mga truck na pinaglagyan nila ng mga zombies. Doon sila tumutuloy. 2 palapag lang iyon at tanaw mula rito ang mga bintana nila. Kaya kung aatake tayo, meron tayong magandang posisyon para sa sniper habang may lulusob roon. Anong ginagawa nila by Mancio? Hindi ko alam by Lino eh. Pero sa nakita ko, 2 beses may dumating na itim na sasakyan. Tapos may mga inilabas na tao na nakatali ang kamay sa likuran. Yung unang dumating, sa tingin ko mag-asawa ang bihag nila. Nasa katamtamang edad. Tapos noong may sumunod din na dumating, isang may edad uli na lalaki na may kasamang dalaga. May tali rin ang kamay sa likuran. Sumabat naman si Tingting. Alam ko na, Kuya Lino. Sa tingin ko, ginagawa rin nila rito ang ginawa nila sa San Agustin. Kinikidnap nila ang mga namumuno para makontrol ang lungsod. Maaaring mga politiko yung dinukot nila. Nagsalita naman si Kulas. Lino, anong gagawin natin ngayon? Kulas, haharapin natin sila mamayang gabi. Kailangan natin ang cover ng gabi para hindi tayo gaanong expose. Lalo at mas marami sila kaysa sa atin. At kung sa tingin natin magiging tagilid tayo, gagamitin ko ang mga tropa nating mga elemental para mapadali ang laban.
lalo at napakaraming zombie sa paligid. Okay, sige. Pero bago yan, ay kumain muna kayo ni Rosalia. Magsisiyasat lang kami sa ibaba kung ano pwedeng mapakinabangan natin para sa laban. Nauna na si Rosalia na lumapit sa pagkainan at nagtimpla ng kape para sa kanila ni Lino. Tapos sabay na nga silang kumain ng almusal. Samantala, sa bahagi naman ng Binigtikan City, matapos matahi ang sugat ni Ginang Aida, ay agad nang nagsaing si Doktora Rose Halandumon. Kahit papaano ay marami talaga siyang stock na dilata na pang-ulam at mga instant noodles. Nahakot na rin naman ni Ginang Aida ang mga dilatang dala niya mula sa unit ng anak niyang si Vencer patungo sa unit ni Doktora Rose. Kaya marami silang stock na pang-ulam. Bali sa umaga ay naghahati sila sa isang noodles bilang almusal. Tapos sa tanghalian ay naglulugaw sila at sa hapunan lang magkakanin para tipid sa bigas. Rose, sa tingin mo may darating pa na magre-rescue sa atin? Magdadalawang linggo na tayong narito. Wala man lang ako nakikitang nagdaraan ng mga helikopter na paikot-ikot. Noong isang araw, may namataan akong helikopter nasa malayo. Pero hinabol naman ng maliliit na missile. Kaya umalis rin. Hindi ko alam kung inabot ba yun ng mga missile. Parang ayaw nilang may lumalapit na ibang tao rito eh. Ano ka ba naman, Aida? Hanggat buhay pa tayo ay hindi tayo titigil na umasa na may mga darating. Kaya nga natin tinitipid ang kung anong meron tayo. Para kahit abutin tayo ng 3 buwan, ay makasurvive pa rin tayo. Pero kapag nasa 2 buwan na tayo, ay siguro kailangan na natin maghanap ng ibang unit na mapapasok bago pa maubos ang pagkain natin. Sa tingin mo, sis, aabutin pa tayo ng ganoon katagal rito? Hindi ko alam, sis. Pero umasa tayo na makasurvive pa rin tayo. Mapadali man o matagalan ang pagdating ng rescue mission. Siya nga pala, ituloy na natin ang pagsusulat sa karton para mabasa ng anak mo at malaman niyang buhay ka pa. Oo sis, mabuti at pinaalala mo. Nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paghahapunan at noong makatapos ay saka nagsulat sa karton na isinabit sa labas ng terrace. Ang nakasulat roon, Dear Vencer, buhay pa ako anak. Lumipat lang ako sa katabing unit kasi walang makain sa unit mo. May kasama ako rito isang ginang. May mga pagkain siya at ibang kagamitan na magagamit namin para makasurvive. Anak, okay ka lang ba dyan? Love, Mudrakels. Isinulat ni Ginang Aida iyon sa mas malapad kaunti sa isang metrong karton at isinabit sa labas ng terrace ng kinaroroonan nilang unit. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ay pinagtulungan na nilang hilahin ang katawan noong lalaki patungo sa terrace at inihulog. Agad naman iyong pinagkaguluhan ng ilang mga infected na nakapansin. Hindi naman kasi naging zombie ang lalaki, kaya para sa mga infected na nasa ibaba, ay maituturing pa rin iyon na sariwang laman ng tao. Sis, mabuti at hindi nag-transform bilang infected ang lalaking iyon, no? Oo nga sis, tama ka. Sa tingin ko, dahil sa ulo ang tama niya at nabutasan ang utak. Kaya wala nang kakayahan na mag-transform pa. Ganun ba yun? Dapat pala sa ulo palagi ang asinta, no? Para isahan lang at mapatay na agad ang mga infected. Ganun na nga sis. Gaya ng pangkaraniwang mga gabi, ay halos magmamadaling araw na kung matulog ang dalawa. Pinagkikwentuhan lang nila ang kanilang mga buhay-buhay at patungkol sa kanilang mga pamilya hanggang sa makaramdam ng antok. Kinabukasan, pasado 10:00, noong magising si Doktora Rose Halandumon. Sumilip siya sa labas. Makulimlim pa rin ang panahon. Madilim naman kasi sa loob ng unit, kaya hindi rin mapapansin agad na magtatanghali na. Lalo na kapag makulimlim rin ang panahon sa labas. Nakita ni Doktora Rose na may bagong karton na nakasabit sa kabilang gusali. Kinuha niya ang teleskopyo at binasa.
Hi Mudrakels, mabuti at alive ka pa dyan. Ako rito ay alive pa rin naman, pero nanganganib na ang buhay ko. May magkasintahan kasi na nakitago rin dito. Ang ingay nila, panay ang pagtatalo nila at nagsisisihan. Kaya ayun, natawag tuloy ang atensyon ng mga zombading sa labas. Winasak ang pintuan at napasok kami. Nakatago lang ako sa cabinet, kaya hindi ako natsugi. Tapos iyong dalawang pasaway ay tumakbo pa palabas ng hallway. Walay na ako ideya kung kinain ba sila ng mga infected. Nagawa ko namang maiharang ang ref sa pintuan, pero hindi ganoon kasarado dahil wasak na nga iyon. Kaya kung may makakapansin sa akin rito na infected, ay tsugi na talaga ang beauty ko. Mahabang mensahe na isinulat ng anak ni Ginang Aida sa karton na lumalabo na rin dahil sa papatuyong pentel pen. Napasabi nila si Dr. Rose, "Naku, mukhang hindi na ito mababasa ni Aida ng malinaw. Mas maliliit na ang pagkakasulat eh. Malabo na rin." Dali-dali siyang gumapang papasok sa unit at ginising si Aida. Sis, gising! Ha? Bakit sis? May problema ba? Oo, may kaunting problema. Ang anak mo, may mensahe siya. Nanganganib raw siya dahil napasok ng mga zombies ang unit na tinataguan niya. Pero okay na siya ngayon. Naiharang niya ang ref. Pero hindi pa rin ganun ka-safe dahil wasak ang pintuan. Ha? Ganun ba? Sis, pahiram ako ng teleskopyo at sisilipin ko lang. Sinilip ni Ginang Aida ang mensahe. Ilan nga sa mga nakasulat ay malabo na sa kanya. Pero naiintindihan niya naman dahil naikwento na sa kanya ni Dr. Rose ang nilalaman ng mensahe. Naiiyak si Ginang Aida na pumasok sa unit. Sis, anong gagawin ko? Kailangan kong mailigtas ang anak ko. Muli namang lumabas sa may terrace ng unit si Dr. Rose at inilibot ang tingin sa paligid saka nag-isip. Makalipas ang mahigit 20 minuto ay muling pumasok ang ginang. Sis, may naisip akong paraan. Hindi madali pero posible naman kung tatapangan mo lang ang loob mo. Para naman ito sa anak mo eh. Bukas ng gabi, kahit papaano ay tuyo na ang sugat mo. Pagsapit ng alas 8, di ba, nag-aalisa na ang mga zombies? Kasi nagpupunta sila roon sa unahan para makiusyoso sa tunog ng mga dumadaang truck. Iyon ang sasamantalahin mong pagkakataon. Bumaba ka at humanap ka ng sasakyan sa baba na maaari mong makuhanan ng gasolina. May container naman tayo dito. Lagyan mo yan ng gasolina kahit kalahati lang. Tapos kapag nakakuha ka na, gawin na natin ang pagtakas rito sa madaling araw. Lalagyan natin ng mitya ang container at sisindihan doon sa dulo ng gusali. Lagyan natin ng granada sa loob para kapag umabot na ang apoy sa pinakaloob ay sasabog iyon. Lilikha iyon ng matinding ingay at liwanag. Lahat ng mga zombies ay matatawag ang atensyon at lalapit. Saka tayo iikot sa gusali na kinaroroonan ng anak mo. Susunduin natin siya. Saka tayo tutuloy sa gusali sa unahan kung saan may helipad sa itaas. Oo, alam ko, risky talaga ito. Pero wala na tayong pagpipilian. Baka mapasok na ng mga infected ang anak mo at mapahamak siya roon. Kaya sumugal na tayo. May baril naman tayo rito at ilang mga gamit sa pagtakas. Magdala na rin tayo ng inuming tubig at mga dilata para may makain rin tayong 3. Hindi kasi natin alam kung makakalusot tayo agad hanggang doon sa gusaling may helipad. Kaya mas mabuting may kaunting pagkain tayo, pantawid sa ilang araw, habang naghihintay ng pagkakataon para muli magpatuloy sa paglipat sa gusaling iyon. Sige sis, sumasangayon ako sa plano mo. Sige, magsusulat ako ulit at ipapaalam ko sa anak ko ang balak natin para alam niya. Sis, itanong mo na rin kung anong eksaktong unit siya para hindi tayo manghula kung saan natin siya pupuntahan. Okay, sige sis. Muli nang nagkupit ng karton si Ginang Aida at nagsulat ng mensahe para sa anak. Kinahapunan
ay muli silang nakakita ng bagong mensahe. Mudrakels, nasa 5th floor ako, room 508. Huwag kayong dadaan sa dulo ha. Naroon nakatambak ang maraming mga zombadings. May mga survivor pa kasi sa dulo. Pero ayokong humalo roon sa kanila dahil sira ang mga utak ng mga iyon. Mga war freak na wala sa lugar. Tapos ang iba ay nagpapakabayaning kumalaban ng mga zombadings. Kaya ang ending, happy meal sila. Ingat kayo Mudrakels ha sa plano nyo. Ipagpipray ko na magtagumpay kayo. Miss na kita Mudrakels. Love you. Sagot naman ng anak ni Aida. Noong gabing iyon ay nagpahinga ng maaga ang dalawang ginang para magkaroon ng sapat na pahinga at magtuloy-tuloy ang paggaling ng sugat ni Ginang Aida. Atin munang dalawin ang mga sumunod na hakbang ng gobyerno para sa krisis sa Binektikan City. Makalipas ang 2 araw, naroon na sa Santa Barbara ang hindi bababa sa 500 sundalo na dala ng ikalawang batch ng Special Task Force. May dala na rin sila mga helicopter na pandigmaan at 10 tangke de gera para ito ang mauunang babasag sa barikadang ihaharang ng pamunuan ng Binektikan City. Tumawag si Direktor Regalado sa presidente. Hello Mr. President, nakahanda na po ang buong pwersa ng Special Task Force. Do we have the permission to proceed to Binektikan City and engage to battle if necessary? Okay, you have my permission. Capture all members of Binektikan City Council. If they resist, shoot them all. Yes, sir. Sagot naman ni Direktor Regalado. Gentlemen, we have the permission from the President to proceed to Binektikan City. General Romanillos, I'll give you the chair to facilitate the strategic planning. Okay, Direktor Regalado, thank you. Sagot pa ni General Verlin Romanillos at nagpunta na sa harapan ng whiteboard. Ganito ang gagawin natin. Pagsasabayin natin ang airstrike at ground troops para mahati ang kanilang gagawing defense. Sa ground ay may mauuna na 4 na battle tank. Mamaya, i-announce kung sino-sino ang i-assign sa bawat battle tank. Sa likuran naman nila ay ang mga 6x6 na truck na sasakyan ng mga kasamahan natin sundalo. Kalahati ng puwersa ay magkakampo sa San Ildefonso. Magtatayo tayo roon ng sarili nating temporary detachment para kung sakaling hindi tayo makatuloy sa Binektikan City ay meron tayong stronghold na magiging cover. Masyadong malayo ang Santa Barbara para umuwi pa rito, kaya doon na tayo magkakampo. Kung sa first wave ay hindi natin kayanin, ay babalik tayo sa kampo at uunti-untiin. Yung mga sasakay sa battle tank, kapag may nakaharang sa daan na mga container van, pasabugin na lahat agad. Iyon ang ginawa nilang patibong noong nakaraan, kaya naubos lahat ng miyembro ng Special Task Force, kasama na ang ating Defense Secretary. Kaya ngayon, sisiguraduhin natin hindi na mauulit ang nangyaring iyon. Ginagamit nilang distraction tactics ang mga infected, which is very effective. Dahil kapag nakagat kayo ng mga infected, ay magiging infected na rin kayo agad. Hindi mababawasan ang bilang ng mga kalaban, madadagdagan patuloy. Dahil lahat ng mamamatay sa panig natin ay magiging additional number naman ng mga infected. Kaya ingatan yung makagat kayo. Anyway, may mga isinama tayong kababaihan na nagsanay sa pagiging sniper. Kaya malaking advantage natin sila sa laban. Any question? May nagtaas naman ang kamay sa may likuran. Sir, gaano po kalakas ang resistance mula sa mismong Binektikan City ang inaasahan natin, maliban sa mga ipinakalat nilang infected? For my opinion po kasi sir, excessive ang puwersa natin kumpara sa puwersa ng Binektikan City Council. Bago po kasi magsimula ang kaguluhan, nakarating rin ako roon. Halos kahalintulad lang din ng mga security guard ang private police nila roon. 38 caliber at batuta lang ang dala. Umaasa lang sila sa CCTV para sa monitoring at seguridad ng kanilang lugar.
Saka lang gagamit ng aktual na pulis kapag may huhulihin na. That's a valid point, soldier. Pero sa pagkakataong ito ay mandato ng presidente na hindi natin mamaliitin ang threat na naghihintay sa atin roon. Kahit pa sabihing hindi naman malakas ang kanilang police force, pero napakarami namang mga infected at high-tech na rin sila. Kaya hindi malayong automated short-range missile ang naghihintay sa atin roon. Kaya be vigilant at huwag magpakakampante kapag papunta na sa lugar. Clear? Yes, sir! Sagot naman ng mga opisyal na naroon sa isang silid. Hindi naman kasi maaaring maipasok sa gusali ng headquarters ang mahigit sa 500 na magkahalong pulis at mga sundalo. Kaya naka-speaker lang ang pag-uusap na maririnig sa mga tent na itinayo sa labas ng gusali. Aalis tayo ng 1:00 rito. Darating tayo roon ng mga 4:00 ng hapon. First floor battle tank, standby sa perimeter ng San Ildefonso habang gagawa naman ng iba ng pansamantalang detachment. Pagkarating sa area ay agad nang kumalat lahat para masigurong makikita natin ang lahat ng lalapit. Ang airborne troops naman ay magpapatrolya lang saglit sa paligid ng San Ildefonso. Pero hindi kayo pwedeng lumapit sa bukana ng Vinictican City. Madaling araw natin sisimulan ang paglapit roon para masigurong wala sa kondisyon ang mga tao nila para lumaban dahil oras ng tulog. Siguradong outnumber sila kumpara sa bilang natin. Kaya kung makokontrol natin ng maaga ang mga infected, masasabi kong this is just a piece of cake. Okay, dismiss at mag-relax na muna kayo habang naghihintay ng oras. Dahil kapag naroon na tayo, ay wala ng oras na dapat sayangin for our safety. Yes, sir! Sagot naman ng lahat ng mga opisyal at naglabasan na ng silid. Samantala, sa bahagi naman ng Vinictican City Council, tumawag si Augustus Mori kay Damian Lozarte. Hello, Damian. Nabalitaan ko sa asit ko sa Malacanang. Bumuo raw sila uli ng ikalawang Special Task Force. 10 doble raw ang puwersa na dala nila ngayon kumpara noong nakaraan. Sa tingin mo ba, kaya niyong depensahan ang Vinictican City? Naku, boss, tamang-tama ang pagkakataon ngayon para pumunta sila. Masusubukan natin ang ating mga bagong mutated biogenetic defense. Sige, ipaliwanag mo. Meron tayong 2 asset na tinatawag, boss, na Nemesis. 2 aswang iyon na may laing Minotaur. Napatay iyon ng mga tauhan natin. Tapos ngayon, ginamit ko ang mutagen virus para muli silang buhayin at maging killer machine. Nasaan yung tao ang mga ito? Pero may ulo ng sa kalabaw. At may kalamnan na kasing tigas ng isang lalaking kalabaw. Pero mas matibay ito dahil sa genetic engineering na isinagawa ng ating mga scientist. Magmula noong i-release namin ang mutagen virus, ay nagising na ang mga nemesis na ito at nagsimula ng magpakita ng sign of aggression. Siguradong masusurpresa ang Special Task Force pagdating nila rito. Ginawan ko na rin ng special armored weapon ang 2 nemesis na ito para kahit patamaan sila ng mga tangke o pampasabog ng gobyerno ay hindi sila mapipinsala. First project pa lang yan, boss. Fully developed na rin ang ating 10 Silvertooth, mga asong mixed breed ng Hellhound, Bulldog at German Shepherd. Mas mabilis pa ito sa mga motorsiklo kung tumakbo at marami din silang capabilities na hindi aasahan ng kahit sino man. At ang pangatlo, iyong Class A sa ating mga infected. Fully developed na rin sila. Nagkakapakpak na sila at walang kasing bangis. Palaging gutom sa sariwang karne ng tao. Tamang-tama rin na marami pala ang darating. Mabubusog ang mga alaga natin rito, boss. Masusubukan natin lahat ng ating mga newly developed asset. Very good, Damian. Maaasahan ka talaga. Hayaan mo, kapag natapos na sa assignment nila sina Darius, ay papatulungin ko sa iyo dyan. Copy that, boss. Okay, sige. Keep me posted.
Yes, boss. Sagot naman ni Damian at pinatayan na siya ng tawag. Atin namang balikan ang sitwasyon ni Lino sa Santa Monica. Maghapon na nanatili lang sa loob ng bahay ang grupo ni Lino. Nakikinig ng music pero mga naka-earphone naman. Habang sina Mancho at Tingting ay nasa ibaba, naghahalungkat ng mga nakatambak. May mga nakasakong bagay silang nakita. Agad iyong binuksan ni Tingting ang isa. Ano ba'y Tingting? Anong laman? Asin ito ba'y Mancho? Ikaw, ano nakita mo doon sa kwarto? 10 container ng gasolina. Hala, tamang-tama yan ba'y Mancho? Oo nga eh, kaya tara, ilagay na natin sa ground floor para madaling ilabas. Okay, sige. Pinagtulungan na nga iyong hakutin ng dalawa. Nagbalot na rin sila ng mga asin sa lalagyanan ng yelo para kung sakaling may mga aswang na makiback up sa mga kalabang armado ay may magagamit silang pansaboy. Kinahapunan, pasado 5:00 pa lang ay naghapunan na sila para hindi na nila kailanganin pang gumamit ng ilaw. Sumapit ang 9:00 ng gabi. Wala pa ang mga zombies sa ibaba. Agad lumabas sina Tingting, Mancho at Kulas. Pinagtulungan nilang buhatin ang mga container na may lamang gasolina at ibinuhos nila iyon papatawid sa magkakatapat na mga gusali. Si Rosalia naman ay nasa rooftop, nakatakip ng tolda ang buong katawan habang hawak ang sniper's rifle na nakatutok sa kinaroroonan nila Tingting at binabantayan kung may mga kalaban ba sa paligid. Si Lino naman ay naroon sa may gilid ng gusali, nakamasidrin at nagbabantay sa ibang kanto kung merong paparating. Matagumpay nilang naisagawa ang unang bahagi ng plano. Okay, sige na Tingting at Mancho, magdahan-dahan na kayo. Sa paglapit sa gusaling kanilang tinutuluyan, hintayin nyo ang signal ko bago kayo kumilos ha. Okay, sige Kuya Lino. Sagot naman ni Tingting at dahan-dahan ang naglakad ang dalawa habang binabaybay ang mas malayong daan dahil sa likuran sila daraan at kumukubli-kubli rin sa mga bahay na madadaanan roon. Makalipas ang mahigit 15 minuto ay nakapwesto na ang dalawa, hindi kalayuan sa 2 palapag na gusali na pinagkukutaan ng mga kalaban. Kuya Lino, in position na kami. Okay, sige, standby. Sagot naman ni Lino. Rosalia, anong nakikita mo mula dyan? Tanong ni Lino sa com. Wala pang movement sa gusali. Pero may convoy na paparating. Kaliliko lang nila mula sa main highway at papunta na sila sa kuta. Okay, sige. Bay Kulas, palampasin mo lang sila ha, bago ka lumabas. Okay, Lino. Dahan-dahang naglakad si Lino patungo sa gitna ng mga gusali. Kita niya ang ilang mga zombies na kalmado lang na naglalakad papalapit sa kanya. Inilabas niya ang kanyang itak mula sa kaluban para iyon muna ang kanyang gagamitin. Magiging kapansin-pansin kasi sa ibang mga zombies kung espadang kyanite agad ang gagamitin niya dahil sa liwanag noon. Lumapit ang hindi bababa sa 10 zombies na agad namang na-neutralize ni Lino gamit lang ang simpleng itak. Nang biglang may putok ng baril na umalingaw-ngaw, 3 putok iyon at doon ipinatama sa harapan ni Lino. Kasabay ng pagsasalita sa isang megaphone. Hanggang dyan ka na lang! Maligayang pagdating sa'yo! Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung sinasabi ni Darius na babay lang Lino na madalas rumisponde kapag may mga kababalagang nangyayari sa isang bayan. Oo, tama ka. Ikaw, sino ka? Ako si Jairus, mas kilala sa tawag na Electric Man. Kung ikaw naman pala sa Electric Man, bakit palaging brownout kung saan ka naroon? Hindi kaya mas bagay sa iyo ang tawag na brownout man? Nagpapatawa ka ba, Baylan? Siyempre, dahil kinakain ko ang kuryente sa bawat bayan, kaya nagkaka-brownout. Di tama nga ako. Ikaw si brownout man.
Kasi kung electric man ka, ikaw dapat ang nagbibigay ng kuryente, hindi ang kumukonsumo. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit tinawag na electric company ang mga kumpanya ng kuryente? Kasi sila ang nagbibigay ng kuryente, hindi sila ang nagkukonsume. Kaya kabubuhan ang pagtawag mo sa sarili mo bilang sa electric man. Dapat talaga sa'yo brownout man. Kukontra ka pa eh. Sira ulo kang babaylan ka! Ginagalit mo talaga ako! Sige, ipapatikim ko sa'yo kung paano maging totoong consumer ng kuryente. Wika pa ng lalaking si Jairus, kasabay ng pagliwanag ng mga mata. Napaligiran iyon ng mga guhit ng kuryente sa katawan at lumutang sa ere. Hindi na nga naghagdanan sa pagbaba ng gusali, basta na lang tumalon sa bintana at dahan-dahan naman ang paglapag sa lupa dahil sa kapangyarihan. Mabilis iyong lumapit kay Lino, sabay bitaw ng isang malakas na suntok. Sinalag iyon ni Lino gamit ang pinagtabing braso, pero sa lakas ng puwersa ay tumalsik sa malayo si Lino. Muling tumayo si Lino at patakbong sumalakay sabay talon, pero mabilis kumilos ang lalaki. Nakapag-sidestep agad at bumitaw ng malakas na suntok na may kasamang kuryente. Malayo uli ang tinatalsikan ni Lino at bumagsak sa isang sasakyan. Lino, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka lumaban ng maayos? Tanong ni Rosalia sa comb, pero hindi sumasagot si Lino. Para hindi mahalata ng mga kasamahan ni Jairus na may sniper din si Lino na nasa paligid. Muling tumayo si Lino, bumuga ng laway na may kasamang buo-buong dugo. Matibay ka ha? Totoo nga ang sabi nila, hindi ka basta-bastang napapasuko. Tumayo iyon ng tuwid at pinalabas ang naipong malakas na boltahe ng kuryente mula sa loob ng katawan. Saka ikinumpas ang kamay sa mga sasakyan sa paligid at ibinato kay Lino. Hindi naman magkanda o gaga si Lino sa kakailag sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga sasakyan sa kinaroroonan niya. Hanggang sa isang sasakyan na lang ang nakita ni Lino na paparating. Muli siyang tumalo ng mataas at nag-backflip sa ere. Nailagan niya ang panghuling kotse na ibinato sa kanya ni Jairus. Pero hindi niya napansin ang bilog na bakal na takip ng manhole na ibinato ng lalaki. Pagkalapag lang ni Lino sa lupa ay iyon na ang sumalubong sa kanya. Sapul siya sa sikmura at bumalandra sa isang tindahan sa baba ng gusali. Basag-basag ang salamin ng bintana noon, habang si Lino naman ay yupi ang katawan na nakasalampak. Lino, bakit hindi ka pa kumikilos? Nasaan ang signal mo? Wika pa ni Rosalia. Dumapa si Lino sa simento para hindi mapansin ang pagsasalita niya. Wala mo nakikilos. Hintayin niyo ang signal ko. Napabuntong hininga na lang si Rosalia dahil nanggigigil na siyang barilin si Jairus. Pero ayaw ni Lino. Sigurado kasi si Lino na protektado iyon ng kapangyarihan ng kuryente. Kaya baliwala ang bala mula sa baril. Rosalia, ang mga snipers niya ang hanapin mo. Huwag mo akong alalahanin. Bulong pa ni Lino. Ilang saglit pa ay nakalapit na muli si Jairus kay Lino. Hinawakan siya nito sa kwelyo at pinagbabayo ng suntok. Pero bawat suntok ay may kasamang mataas na boltahe ng kuryente. Dahil sa hindi pa pinapagana ni Lino ang kanyang kakayahan, kaya naman parang normal na tao lang din ang kakayahan ng kanyang katawan. Pumuputok ang mukha sa bawat suntok na natatamo at nasusugat. Alam ni Lino ang rason kung bakit siya binubugbog ni Jairus. Hindi para talunin lang siya ng ganun-ganun lang. Pinipilit siya nitong ilabas ang kanyang totoong kapangyarihan para iyon naman ang hihigupin ng lalaki. Ilang saglit pa ay maririnig na ang pagkakaingay ng mga zombies na nakasunod sa mga sasakyan na paparating. Mukhang may nagtimbre sa mga iyon na wag munang tumuloy dahil dumating si Lino. Pero noong masigurong mas nakakalamang na si Jairus kaysa kay Lino,
at mukhang bilasang isda na ang babaylan, ay saka pa lang ang mga iyon nagtuloy papunta sa harapan ng gusali na kanilang tinutuluyan. Nagsibaba ang mga taong naroon na pinamumunuan ni General Boga. Nagsalita ito sa malakas na boses. "Jairus! Ang swerte natin sa araw na ito ah! Dala na namin ang pamangkin ni Mayor. Nakatiwala niya sa kanyang mga kayamanan. Tapos nahuli mo pa ang most wanted na babaylan na si Lino. Huwag mong papatayin yan ha! Kwarta yan pagdating kay Boss Darius." "Abay oo naman, alam ko yun. Pero hindi naman siguro masama kung babawasan ko kaunti ang kapangyarihan nito. Hindi naman ito mamamatay." "Ah, oo naman, wala problema. Kahit laspagin mo pa yan. Basta makakarating ng buhay yan sa San Agustin." Masayang wika pa ni General Boga. Nakangisi naman si Jairus habang sakal-sakal si Lino. Nagsalita na si Lino sa mahinang boses. "Ngayon na." Napalingon naman sa kanya si Jairus. "Ha? Anong sabi mo?" "Sabi ko, oras na para tapusin kayong lahat. Hinihintay ko lang talaga na makumpleto kayo." Wika pa ni Lino, sabay ngiti rin kahit may bahid ng dugo ang bibig at noo nito. Nagpalinga-linga sa paligid si Jairus. Agad may pumutok na baril mula sa kung saan. Hinanap niya kung saan ang galing pero hindi niya matukoy dahil madilim at marami ang gusali na nakaharap sa kanila. Nakarinig sila ng pagkabasag ng salamin sa gusaling kanilang tinutuluyan. Bagsak ang dalawang sniper nila sa loob. Sabi naman ni General Boga, "Nilulusob tayo! Take cover!" Agad nagsipasok ang mga tauhan nito sa gusali. Ang iba naman ay sa kabilang bahagi ng sasakyan nagsitago habang gumagamit ng night vision telescope at hinahanap ang shooter sa paligid. "Ayun! Sa rooftop!" Sigaw pa ng nakateleskopyo, sabay turo sa kinaroroonan ni Rosalia. Agad namang nagkaroon ng maraming putukan mula sa likuran. Sa bahagi naman ni Tingting at Mancio, noong marinig nila ang pagsabi ni Lino nang ngayon na, ay agad na silang lumapit sa back exit ng gusali at agad pinalo ng baril ang kandado. Kaya noong magkaputukan ay hindi na sila napansin ng mga nasa harapan. Agad silang pumasok. Sa unang palapag pa lang ay agad may sumalubong sa kanila na dalawang armadong lalaki na nagpaputok ng armalite. Halos magkapanabayan naman na nagdive papunta sa mga lamesa sa gilid ang dalawa. Pero mabilis nakalipat ng pwesto, kaya noong silipin sila ng dalawang armado ay nasa kabilang bahagi na sila at nagpaputok. Bagsak ang dalawang bandido at agad binawian ng buhay. "Nice! Pang-action star ka pala, Bay Mancio ah!" "Abay oo naman, Bay Tingting. Paborito ko ang ganitong laban. Lalo at wala naman akong kapangyarihan. Tara sa itaas!" Wika ni Mancio at lumakad sila papalapit sa hagdanan. Nang may dalawang lalaki ang pumasok sa main door, pinaulanan agad iyon ng bala ni Tingting. Si Mancio naman ay binaril ang dalawang lalaki na pababa ng hagdanan at nagpagulong-gulong iyon pa ibaba. "Bay Tingting, aakit ako! Cover mo ako ha!" "Oo sige Bay Mancio, ako bahala dito sa ibaba." Dahan-dahang naglakad si Mancio papaakyat ng hagdanan nang may gumulong na granada. "Hayop! May granada!" Sigaw ni Mancio. Wala na siyang matatakbuhan dahil kapos na rin sa oras. Agad siyang humiga at inilagay sa ibabaw niya ang isang patay na bandido at hinila pa ang isa papadikit sa kanya. Sumabog ang granada. Nawala sa wisyo si Mancio dahil sa impact ng pagsabog, pero hindi naman siya nagkasugat. Kinabahan si Tingting sa narinig na malakas na pagsabog dahil hindi niya naman nakitang nakababa si Mancio. Kumuha siya ng dalawang granada na nakita niyang nakasabit sa katawan ng dalawang walang buhay na bandido. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Narinig niyang may nagsasalita sa itaas. "Tignan niyo kung patay na ba!"
Noong nasa may gitnang bahagi na si Tingting, ay inihagis niya pataas ang 2 granada. Kasabay ng paghila pababa kay Mancio, tinapik-tapik niya ito sa pisngi. Boy Mancio! Boy Mancio! Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Nabingi lang ako sa pagsabog. Pero hindi ko naman naramdaman na may masakit sa akin. Agad na ring inusisa ni Tingting ang katawan ni Mancio. Wala nga itong sugat. May nakita siyang 1.5 na soft drink sa may gilid ng bar area na hindi pa bukas. Agad niya iyong kinuha, binuksan at ibinigay kay Mancio. Bay Mancio, uminom ka muna. Kaya mo bang tumayo? Oo, Bay Tingting. Sige, umakyat ka na, susunod ako. Tumango si Tingting at nagpatuloy sa pag-akyat. Ibinaba niya ang mahabang baril at kumuha ng 2.45 caliber. Isiniksik ang isa sa tagiliran. Ang isa naman ay hawak niya. Sa kadahan-dahang umakyat. Pagkasilip niya lang sa ikalawang palapag, ay agad may nagputukang mga baril patungo sa kanya. Muli siyang gumilid at napayuko. Dinampot niyang muli ang ibinabang mahabang baril. At walang tingin na itinutok iyon sa itaas at pinaputok ng sunod-sunod hanggang sa maubos ang bala. Saka mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Pagkaakyat niya lang ay mabilis may tumutok sa kanya na baril. Hinawakan niya iyon sa kaliwang kamay at pinalo ng baril na hawak sa mukha. Nabitawan noon ang baril at niresling si Tingting. Nagpambuno silang dalawa sa sahig. Malaki ang katawan noong lalaking iyon na nakayakap sa kanyang bewang. May dalawa namang papalapit sana para tumulong, pero pinagbabaril iyon ni Tingting kaya agad nawala ng buhay. Binitawan ni Tingting ang baril at gumamit ng estilong grappling para magpalit sila ng pwesto ng lalaki. Palit-palitan sila ng pagsapak sa mukha, pero mas may advantage siya dahil siya na ang nasa ibabaw. Mabilis naman siyang nasabitan ng lalaki ng paa nito at siya naman ang napahiga. Pero pinilit niyang gumilid hanggang sa mapunta siya sa likuran ng lalaki at mahedlock iyon. Nakapulupot rin sa bewang ng lalaki ang 2 hita ni Tingting, kaya wala talaga iyong kawala. Patuloy na hinihigpitan ni Tingting ang pagkakasakal sa leeg noong lalaki hanggang sa tuluyan ng mawala ng malay. Itinagilid niya iyon para maialis sa pagkakadagan sa kanya, sabay kuha ng baril sa likuran at ipinutok sa likuran din ang ulo ng lalaki. Pagkatayo niya ay may lumabas naman na 2 lalaki mula sa isang silid at pinaulanan siya ng bala. Kaya nagdive siya patungo sa likuran ng mahabang sofa. Noong babaril si Tingting ay nakarinig siya ng sagot ng mga putok mula sa hagdanan. Tapos bumagsak ang 2 lalaki. Bay Tingting, ayos ka lang? Oo, Bay Mancio. Sige, tara sa unahan. Hanapin na natin ang mga bihag nila. Sagot naman ni Tingting. Marahan silang naglakad hanggang sa makita nila ang isang silid sa may dulo. Naunang pumasok si Tingting habang hawak ang 45 caliber. Dahan-dahan niyang ibinukas ang pintuan. Noong makahakbang ng isa ay nagulat siya. Noong may sumipa sa pintuan, tinamaan ang kamay niya at nabitawan ang baril. Saka naman siya hinawakan sa braso at hinila papasok. Pasubsob na tumalsik si Tingting sa mga magkakatabing upuan. Noong lingunin ang humila sa kanya, ay isang malaking lalaki iyon. Kalbo at may malaking peklat sa mukha. Uy, Brad, ikaw pala. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Ang laki ng peklat mo ah. Hindi mo ba sinubukan lagyan iyan ng sebo de macho? Pang-alis raw yun ng peklat ah. Ayos lang sa akin ang peklat. Basta masisiguro kong lahat ng makakakita nito ay makikitlan ko ng buhay. Wika pa noon at pinagbubuhat ang mga upuan sa kahinagis kay Tingting. Hindi naman magkanda ugaga si Tingting sa pag-ilag. Si Mancio naman ay hindi nakapasok sa silid dahil may 2 kasing katawan niya lang din ang humila sa kanya sa labas. Pagkatutok ng baril ay agad iyong sinipa ni Mancio.
kaya nabitawan at tumalsik sa malayo. Iyong isa naman ay naglabas ng punyal at mabangis na umatake sa kanya. Mabilis namang pinagtatapik ni Mancio ang kamay noon, sabay sampal sa mukha. Hindi pa nga nahihimasmasan ang lalaki sa sampal na iyon, ay agad tumalon si Mancio at nagpakawala ng turning back kick. Tumama iyon sa likuran ng ulo ng lalaki at sumampal ang harapan ng mukha sa simentong dingding, kaya nawalan iyon ng malay. Nilusob naman noong isang lalaki si Mancio at mano-mano sila sa pagsusuntukan. Patigasan ng mukha ang laban, walang umiilag. Patibayan na lang ng panga at mukha. Duguan na ang mukha ni Mancio, maging ang lalaki ay balik na rin ang ilong at putok ang labi. "Hayop! Ang lakas mong sumuntok!" reklamo ni Mancio. "Ikaw rin pare! Solido ang kamao mo, parang bakal. Ano ba kinakain mo?" "Eh di solidong pagkain din at masasarap. Isa kasi akong cook." Sabi naman ng lalaki. "Pare, time first. Mag soft drinks muna kaya tayo. Nauhaw ako eh." Wika pa noon. At inabot ang inumin sa sahig ng mga tumalsik. Matapos makainom sa isang 1.5 na bote, ay iniabot rin iyon kay Mancio. Uminom din ito, pero ibinuhos niya lang sa kanyang bibig. "Ang arte mo naman pare!" Wika pa noong lalaking kalaban ni Mancio. "Eh malay ko ba kung hindi ka nagsisipilyo?" "Sa bagay, may punto ka. Bihira nga lang talaga ako magsipilyo." "Ano, tara, ituloy na natin." "Sige." Pagsang-ayon naman ni Mancio. Muli na naman sila nag-fighting stance ng magkalayo. Patakbong sumugod sa kanya ang lalaki. Inabangan naman iyon ni Mancio at noong malapit na, ay payuko siyang umilag. At hinawakan ang lalaki sa braso at sa likuran ng pantalon. Sa kasinabayan ang puwersa noon at ibinato niya sa salamin na dingding ng gusali. Basag iyon at diretsyong nahulog hanggang sa ikalawang palapag ang lalaki. "Pasensya ka na bay, masakit na ang pangako. Lakas mo sumuntok talaga eh." Wika pa ni Mancio kahit mag-isa na lang siya roon. Sa bahagi naman ni Tingting ay nilapitan na siya noong lalaking kalbo at sinakal. Napakalaki ng kamay noon, kaya sakop na sakop ang kanyang buong leeg. Ipinulupot naman ni Tingting ang binti niya sa braso ng lalaki, subalit napakalakas noon. Nagawa siyang buhatin at ihampas sa dingding. Nakabitaw na si Tingting sa pagkakakapit. Pilit niya yung pinagsusuntok sa katawan, pero mukhang hindi tinatablan. Nakangisi lang. Saka gumanti ng sunod-sunod na malalakas na suntok sa mukha ni Tingting. Hilong-hilo na si Tingting at duguan na rin ang mukha. Nakita niya ang nakasabit na granada sa gilid na bahagi ng damit noon. Hinila niya ang mga pin, kasabay ng pagkuha ng kanyang maliit na punyal. Pinagsasaksak niya iyon sa kamay kaya siya nabitawan. Saka tumalon si Tingting, kasabay ng pagpadyak ng dalawang paa niya sa dibdib noong lalaki. Napaatras iyon at umabot sa may gilid ng dingding na salamin, pero hindi naman nabasag o nahulog. Mabilis gumulong si Tingting papakover sa isang sofa na ipinagtaka naman noong lalaki. Doon niya na lang napagtanto noong makita ang 4 na pin ng granada na naroon na sa sahig. Noong tignan niya ang granada na nakasabit sa kanyang damit, ay sakto naman na sumabog na ang mga iyon ng sabay-sabay. Basag ang salamin at durug-durug ang katawan noong kalbong lalaki nang bumagsak sa simento sa labas. Nagulat naman si General Boga sa nakita. Dahil iyong mga iniwan niya na magbabantay sa mga bihag ay ang pinakamalalakas niyang sundalo. Batak iyon sa labanan sa gera at walang kinatatakutan. Pero sino ang kumalaban sa kanila para maging ganoon ang kinalabasan? Saktong pagpasok ni Mancio sa loob ng kwarto ay nakatayo na din si Tingting. Suminya si Tingting kay Mancio at itinuro ang isang maliit na silid. Kaya pareho na silang dumampot ng maiksing baril upang pasukin na iyon.
Noong buksan nila ay doon nila nakita ang mga bihag. Wala nang nagbabantay. Nakita nila ang mag-asawang may edad. Iyon pala ang Chief of Police ng bayan ng Santa Monica at ang kanyang may bahay. Tapos iyong may edad na lalaki at dalaga ay ang mayor at ang kaisa-isa niyang anak. Huwag po kayong matakot, hindi po kami kalaban. Kasamahan kami noong albularyo nakikipaglaban sa mga sumasalantang aswang at mga zombie sa lugar na ito. Narito po kami para iligtas kayo. Mahabang wika pa ni Mancio habang tinatanggalan ng tali ang mga bihag. Sabi naman ni Tingting, Bay Mancio, delikado pa silang ilabas. Napakaraming zombie sa labas. At may mga armado pa rin sa harapan. Sumagot naman si Mancio, Bay Tingting, dalhin mo sila sa pinagtataguan nating gusali. Sa likuran din kayo dumaan. Tapos, bantayin mo doon si Rosalia. Kasi narinig ko, nakita na siya ng mga kalaban. Kaya hindi malayong palihim na rin na sinusugod ang tinuroonan niya. Dito lang muna ako. Tutulungan ko si Rosalia sa paglipol ng mga bandido rito. Sigurado ka dyan, Bay Mancio? Abay oo naman, Tingting. Abay oo naman, Bay Tingting. Maniwala ka. Gustong gusto ko ang ganitong laban, pang action star. Okay, sige. Sabi mo eh. Tara na po, sumunod kayo sa akin. Dahan-dahan lang tayo at sa likuran tayo dadaan. Uwi ka pa ni Tingting sa mga bihag at nauna na sa paglalakad. Noong makalabas na sa likurang pinto ang mga bihag, ay naiwan na nga si Mancio sa loob ng gusali. Nakita niyang may kalan sa isang maliit na kusina. Pinuntahan niya iyon at binunot ang hose. Saka pinasingawan ang tangke ng malakas at iniwan. Muli na rin siyang lumabas at lumipat sa katabing gusali. Pero bago iyon ay naglagay muna siya ng mga baril, bala at granada sa natagpuang itim na bag. Noong naroon na siya sa katabing gusali ay nakita niyang may 5 armadong lalaki ang papasok sa iniwang gusali. Agad niyang binaril ang bintana noon at noong tumama sa bakal ay nagkaroon ng spark at lumika ng malaking apoy at pagsabog. Lipad sa ere habang tumatalsik ang 5 mga armadong kalalakihan. Sa bahagi naman ni Kulas, noong magsimula ang putukan, ay agad natawag ang napakaraming mga zombies na nakatambay lang sa malayo. Tumayo siya sa gitna noon at hinintay na daluhungin siya ng mga zombies. Noong malapit na siya, ay saka siya tumakbo para mapasunod ang mga iyon sa bahaging binasa niya ng napakaraming gasolina. Noong makitang naroon na ang karamihan ng mga zombies, ay umusal siya ng orasyon para makalikha ng maliliit na ipo-ipo. Iniangat siya noon sa ere. Saka naman siya lumikha ng maliit na silab sa baba na agad sinalo na nagkalat na gasolina. Nagkagulo ang mga zombies na nagkalat dahil sa pagkalat din ng apoy. Si Kulas naman ay diretsong umahon pa itaas hanggang sa makarating siya sa rooftop kung saan naroon si Rosalia. Saktong pagkarating niya ay nakita niyang may 3 kalalakihan ang nakaakyat sa rooftop na umakyat sa pader gamit ang lubid. Mabilis niyang kinumpasan iyon ng maliliit na ipo-ipo at tumalsik. Bumagsak ang mga iyon sa simento sa ibaba nang wala ng buhay. Maraming salamat, Kulas. Uwi ka pa ni Rosalia. Ano ka ba? Nasa misyon tayo. Hindi mo kailangan magpasalamat. Plano ito ni Lino na pupunta ako rito agad kapag nagpaliyab na ako sa ibaba upang may backup ka. Muling sumilip si Rosalia at pinagbabaril ang kinaroroonan ni General Boga. Pero magaling magtago ang general kasama ang 3 pinagkakatiwalaang alalay. Pikit! Gamitin mo ang sniper's gun natin! Tirahin mo ang shooter nila sa rooftop! Kanina pa ako napipikon sa isang yon! Ang dami niya nang naibawas sa mga kasama natin! Yes, boss! Sagot naman noong one-eye na tauhan, pero bihasa rin sa pag-asinta gamit ang sniper's gun. Ipinatong na noon ang mahabang baril na nakatutok na kay Rosalia. Hindi iyon kita ni Rosalia dahil nag-cover iyon ng itim na lambat, kaya parang kalat lang na nakatambak sa gilid.
Sa kabutihang palad ay nakita naman iyon ni Mancio. Hinagisa niya ng 2 granada ang pwesto noon, kaya magkasamang umangat sa ere ang 2 alalay ni General Boga. Napasigaw sa galit si General Boga dahil 2 na lang silang naiwan sa grupo niya at pangatlo si Jairus na taong kuryente. "Bigwas! Tara, samahan mo ako! Pupulbusin natin ang pakialamero na nasa kabilang gusali!" Wika pa ni General Boga sabay takbo patungo sa gusaling kinaroroonan ni Mancio habang patuloy ang pagpapaputok ng baril. Pagkapasok tungkol sa pintuan ay agad naman iyong sinipa ni Mancio kaya bumalandra sa dingding. Tapos sunod-sunod na suntok sa tagiliran ang idinagdag ni Mancio kaya nabitawan noon ang hawak na mahabang baril. Susuguri na sana iyon ni Mancio kaso nakita niyang may nabunot na isa pang baril na maliit sa may gilid ng sapatos. Agad siya noong pinaputukan, kaya imbis na papasugod siya, ay itinuloy niya ang pagtakbo patungo sa salaming bintana ng silid. Basag iyon ng kanyang banggain, sabay rolling sa sahig. Nagkasugat-sugat rin si Mancio sa mga basag na salamin. Binunot niya ang baril sa likuran. Nakita niyang 3 na lang ang bala. Sumilip siya sa gilid ng pintuan. 2 putok agad ng baril ang tumama sa dingding, malapit sa mukha niya kung saan siya banda sumilip. Muling tumago si Mancio at gumanti rin ng 1 putok, pero sa mas mababang direksyon siya pumwesto. Nakatago naman agad sa steel cabinet ang general, kaya hindi rin iyong tinamaan. Muli iyong bumaril lang 3 beses, pero sa dingding lang din tumama. Muling sumilip si Mancio sa may bahagi naman ng bintana at nagpaputok ng 2 beses. Hindi niya tinamaan at sa pangatlong kalabit ay wala na siyang bala. Kaya mabilis siyang nagtungo sa may pintuan at ibinato ang baril sa general. At noong papalabas na sana ang general sa pagkakakubli, ay agad iyong tinalunan ni Mancio. Nabitawan ang baril at tumalsik sa malayo. Sinapak naman siya ng general at 1 tadyak sa sikmura ang ibinigay. Malayo ang kinatalsikan ni Mancio. Pagkabangon niya ay nakatayo na rin si General Boga. Hawak ang 1 punyal. Kaya naglabas na rin ng jungle knife si Mancio. Noong papasok rin sana sa gusali ang 1 pang tauhan ni General Boga, ay 1 bala ang bumaon sa ulo noon mula sa likuran. Naggaling naman sa sniper's gun ni Rosalia. Kaya 1-on-1 na ang naging laban nila Mancio at General Boga. 1 mabilis na wasiwas mula sa kanan pa kaliwa. Napahiwa sa mukha ni Mancio ang ginawa ni General Boga. Mabilis na iatras ni Mancio ang mukha. Noong bumalik ay pabalik na wasiwas naman ang ginawa noon. Umatras muli si Mancio kaunti kaya hindi siya tinamaan. 1 diretsong saksak sa sikmura ni Mancio ang ginawa ni General Boga, pero nasalag ni Mancio ang braso at hiniwaan niya iyon. Pero inuntog naman siya ng general sa mukha gamit ang ulo, kaya nahilo si Mancio. Naaninagan niya na lang ang muling pagsaksak ng punyal. Nag-sidestep kaunti si Mancio, kaya pumasok sa may bandang kilikili niya ang braso noon. Sa kanya naman inipit. Ginantihan rin iyon ni Mancio ng pag-headbutt sa mukha. Pero matibay ang general. Sinaksak ni Mancio ang punyal sa sikmura noon pero nasalag din. Kaya inihiwa niya na lang ang punyal sa may litid sa ilalim ng siko. Nabitawan ng general ang kanyang punyal at ginamit ang kamay sa pagsuntok kay Mancio. Kaya nabitawan rin siya ni Mancio. Muli naman iyong sumuntok gamit ang kaliwang kamay. Pero sinalag ni Mancio ang buong braso noon ng payakap gamit ang kaliwang kamay. Doon na isinaksak ni Mancio ang hawak na punyal sa kanang kamay papunta sa ilalim ng kilikili ng general sa kaliwang bahagi. Baon iyon hanggang sa hawakan. Doon na nahintuan sa pagkilos ang general, kasabay ng pagtagas ng napakaraming dugo. Binunot ni Mancio ang punyal at umatras. Napaupo ang general habang titig na titig sa kanya. At ilang saglit pa ay unti-unti nang nililisan ng buhay.
Napaupo rin si Mancio sa sobrang pagod at dami rin ang bugbog na kanyang tinamo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 264. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.